Good morning mga kapatid. Isang masaganang pagpapala na naman, isang mapagbiyayang araw na naman ang binibigay ng Diyos sa atin sa pagsasama-sama natin every Sunday. At meron akong tanong sa inyo. What is the greatest thing that happened to you? Ano yung pinaka greatest na naganap sa iyo? Ako, the greatest thing that happened to me is good. Nang makilala ko ang Diyos. Kasi nung araw, walang saysay ang buhay ko eh. Easy go lucky lang na bahala na bukas eh. Ngayon na meron palang meaning ang buhay, kailangan i-preserve. Kailangan masigurado mo na itong buhay mo dito sa lupa na minsan lang ibinigay, masigurado mo na pupunta sa langit, babalik sa Diyos. Kasi tayo naligaw ng mga tupanligaw tayo na nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. At gumawa ng paraan ng Diyos na makapanumbalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So ang buong plano lang ng Diyos, kaya tayo nilikha para kay Kristo sa mabubuting gawa na inihandaan ng Diyos nung una pa. So ito yung purpose of life eh. Kaya tayo nilikha ng Diyos para makasama niya forever and ever. Ngayon, kung tayo ngay tao na mahina, nanggaling tayo sa alabok ng earth, surface of the earth, so hindi papasok sa langit yun eh, yung nanggaling sa lupa, babalik sa lupa. Ang papasok sa langit, yun ang galing sa langit. Yung born from above, hindi yung born from below. Kasi pinanganak tayo dito below, sa earth eh. Kailangan maborn again. Born from above na, born of the Spirit. Mula sa mga ama ng Espiritu, we must be born of the Spirit. Kaya yun ang kinakailangan na. May regret ka ba sa pagiging Kristiyano mo? Ako wala akong regret, wala akong pinagsisisihan sa pagiging Kristiyano ko. Kahit ulitin pa uli ang buhay ko, ulitin uli ang asawa at mga anak ko, yun pa rin ang gusto ko. Kasi yun yung buhay ko eh. Nang tawagin ako ng Diyos eh. Na naging masamang bata, naging masamang tao. Yun pa rin ang gusto ko kasi nakilala ko Diyos eh. Yun ang greatest thing na naganap sa akin. Kaya nga, luluwalhatiin natin ng Diyos sa pagiging Kristiyano natin. Meron siya sinasabi dyan sa 1 Peter 4:16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. So luluwalhatiin natin ng Diyos sa pagiging tunay na mga Kristiyano. Kasi yung mga ibang tao hindi nyo napapansin. Yung mga unbeliever, yung sabihin lang ang Panginoong Hesus o ang Ama o ang Diyos, hindi masabi. Ang sinasabi nila yung nasa itaas eh. Di ba? Hindi nyo napapansin? Mga unbeliever sabi yung nasa itaas. Ang dami nasa itaas eh. May ulap doon, may bituin, may araw. Kaya yung iba mga pagan worshiper, di ba? Ang sinamba eh, araw, bituin, buwan. May ibon din sa taas eh, may ulap din. Ano yung nasa taas? May eroplano nga doon eh. O di ba? Doon hiyang-hiya sila eh. Ang madalas lang nilang masabi, sa awa ng Diyos. Ayun. Pero yung sabihin mo magpapatotoo sila tungkol sa Diyos, nahihiya sila magsalita ng ang Diyos eh. O ang Panginoong Yesus eh. Puro sasabihin yung nasa itaas. Tayo hindi eh. Luwalhatiin natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging Kristiyano natin. Kahit apihin pa tayo ng kahit sino, masaya tayo. Kasi alam natin, hindi naman nila alam ang ginagawa nila eh. Kung alam nila, hindi tayo aapihin eh. Tingnan mo ang Panginoong Hesus, kung alam lang nila na yun ang Panginoong Hesus na salita na hindi nila ipapapatay. Kaya kita mo naman ang sabi ng Panginoong Hesus, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ko alam lang nila bakit papatay. Itong si Lucifer ang pinakatanga. Si Satanas ang pinakatanga talaga sa lahat. Pinipilit niyang patayin si Jesus Christ, hindi niya alam eh. Pag napatay niya si Jesus Christ, pinatay niya sarili niya, tapos na maliligayang araw niya. Pero nung bata, pinapatay pa lang niya, di ba? Nung isilang pa lang ang Panginoon, kaya sabi sa kanila ng Diyos, na pumunta ng Egypt kasi papatay ni Harang Herodes. Ayaw ni King Herod na meron siyang karibal sa pagiging hari ng Israel. Kaya pinapapatay, di ba? Pero hindi pa kailangan mapatay, bata pa si Jesus noon. Kaya lang lumaki siya, mag-edad ng 30 years old, ganap na, nasa prime of life, nagaganapin niya yung ministeryo, yung mission na ibinigay sa kanya ng Ama. Kaya after 3 years and a half of ministry, pwede na siyang mamatay sa krus. Kaya 33 years old, namatay siya. Kaya pagdating sa langit, may makikita tayo doon kuya,
na medyo may edad ng konti sa atin. 33 years old tayo lahat, 30 years old. Nasa prime of life tayong lahat. Yun ang pinakahihintay natin eh. Kaya nga sasakripisyo tayo bilang mga tunay na Kristiyano na kahit ano gawin sa atin. Hindi kayang bilhin to eh. Kahit bigyan ka ng bilyon-bilyon, hindi ka papayag eh. Kahit tutuwa ka ng baril sa ulo, di barilin mo. Hindi ko pwedeng i-renounce tong faith ko kasi ito na nga eh. Nakilala na natin ng Diyos, nagpakilala ang Diyos. Alam mo na kung ano totoo. Alam mo na rin kung ano gagawin mo. Kaya nga, ang tanong ng Diyos sa atin, may pagsisisi ka pa sa pagiging Kristiyano mo. Ako wala. Iski ulit-ulitin ang buhay ko, gusto ko pa rin. Ito pa rin ang buhay na gusto ko. Kasi ito yung realidad na tawagin ako ng Diyos eh. Bata, lumaki sa labas sa kalye, naging masama, criminal mind, pero nung tawagin ng Diyos, binigyan ng karunungan, binigyan ng pag-unawa, nakapagsisi, nananampalataya, hinirang pa akong palang pastor na hindi ko naman alam. At ang matindi pa, ginawa pang bisap na matinding-matindi. So yun pala ang buhay ko eh. Kaya nang malaman ko, yung pala buhay ko, niyakap ko yung buhay na yun. Kahit na ano gawin nyo sa akin. I-persecute nyo kung saan kayo masaya, gawin nyo. Kasi ang kasiyahan ko na lang ang Diyos eh. Ang kasiyahan ko na lang, makapunta dun sa Diyos. Yun lang ang aking purpose of life eh. Ang makakasama ang Diyos forever and ever. Kaya masaya buhay ko. Kahit malungkot, sa gitna ng kalungkutan, maligaya ako, masaya ako. Kasi isang araw, alam ko, pupunta ako sa langit, kasama ko ang Diyos to forever and ever. Matutupad yung pangarap ko. Wala naman ako yung pangarap eh. Kahit nung araw, pag tinatanong ako eh, ano ba pangarap mo sa buhay ko? Wala. Kahit nung high school, di ba, tatanungin ka ng guidance counselor. Ano ba ang ambition mo? Wala. Hindi, ano yung gusto mo? Gusto mo maging engineer, maging doctor? Hindi. Ano ba ang pangarap mo? Wala. Gusto ko lang gawin yung gusto ko. Yun ang gusto ko. Pero ngayon na-realize ko, hindi pala yun eh. Yung pala yung aral ng demonyo, do what you want. Hindi na. Do God's will na. Yun nga ang sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Pwede bang itong sarong ito, Ama, alisin mo sa akin, pero not my will, but your will be done. So yun eh, nagkaroon ng example ng Panginoon, hindi yung kalooban niya, kung laoban ng Ama na nagsugo sa Kanya. So ang gagawin natin, yung kalooban ng Diyos, hindi na yung kalooban natin. We are dead to self. Kaya nga born again eh. Isisilang ka sa isang bagong pagkatao. Hindi ka na mabubuhay sa dating pagkatao. At maligaya ka mabuhay sa isang bagong pagkatao na ibinigay ng Diyos. Yun ang solusyon eh. Kasi hindi pwedeng reparin eh. Hindi marirepair ang laman eh. Yung dating pagkatao, unrepairable yun eh. Kaya ang ginawa doon, ipinako sa krus. Ang problema, buhay pa tayo. Nandun pa sa loob din natin yan. Yung lumang pagkatao at yung bagong pagkatao. Pipili ka lang kung anong palalabasin mo o saan ka mabubuhay. Mabubuhay ka ba sa laman o sa espiritu? Sa bagong pagkatao o lumang pagkatao? Everyday. Ano ang prinsipyo ng buhay mo? Ano ang code of life mo? Word of God ba? O isip mo, kabaitan mo, karunungan mo, kaalaman mo, pangunawa mo? O kalooban ng Diyos, katwiran ng Diyos, si Kristo? Kaya nga sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na eh. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, pananampalataya. At ang pananampalataya yan sa Panginoong Hesus. Iisa lang ang pananampalataya. Hindi marami pananampalataya. May di ba madalas sabihin ng deliver, huwag mo akong anuhin, kanya-kanya tayo ng pananampalataya eh. Kayo, na mga hindi nakakaunawa, kanya-kanya kayo na iisa lang ang pananampalataya, si Jesus Christ lang. Word of God lang. Yun nga ang pagkakalikha sa atin eh. Ephesians 2:10 eh. Basahin natin yun eh. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. So ginawa tayo ng Diyos na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda na ng Diyos na una pa upang siya natin lakaran. So ang buong plano, nilikha ng Diyos para sa Panginoong Hesus. Kasi ang kagalakan ng Panginoong Hesus, yung mga tao na nilikha eh. Ang kagalakan naman ng Ama, si Jesus Christ. At ang kagalakan naman ni Jesus Christ, ang mga taong nilikha. Kaya nga sabi ng Ama, si Kristo, si Jesus, ang aking anak na kinalulugdan. So, pag naging anak tayo ng Diyos, kailangan maging katulad tayo ng Panginoon Jesus para kalugdan din tayo. Kaya nga, para tayo maging katulad ng Panginoong Jesus, ipapamuhay natin yung salita ng Diyos dahil si Jesus Christ yung Word of God eh.
Yun lang naman, madaling maunawaan ng pagiging Kristiyano. Ang mahirap doon, yung ayaw mo sumunod. Ayaw mo kaming gawin kung ano yung kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama nga, panampalatayaan mo yung aking isinugo. Kaya sabi ng mga Israel, di ba? Paano namin magagawa ang gawa ng Diyos? Sampalatayaan nyo yung kanyang isinugo. At ang Panginoong Hesus nga ang isinugo ng Ama. So ang Panginoong Hesus naman nagsugo ng apostol. Ang mga apostol nagsugo ng bishop at saka mga pastor. So down the line yung delegated authority. Kaya pag natagpuan mo ang tunay na sugo ng Diyos, tanggapin mo yun. Kasi pag tinanggap mo yun, tinanggap mo yung nagsugo. So you have to accept the scent of God. Sabi sa John 13:20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang tumatanggap sa sino mang sinugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, tinanggap ang nagsugo sa akin. So napakapalad natin. Kasi nung manampalataya tayo, dinala tayo dun sa isinugo ng Diyos. Kasi the church is founded through apostles and the prophets. Hindi mo pwedeng baguhin ang word of God. Jesus is the same today, yesterday, and forever. Ang iglesyang itinayo ng Ama sa pamamagitan ni Kristo na siyang ulo, founded through the apostles and the prophets. At yun ang pagpapalang binigay ng Diyos sa atin. Binigay sa atin ng ating Ama ng pananampalataya sa lupa, si Brother Manny, bilang apostol. So pag tinanggap mo siya bilang apostol, ang tinanggap mo si Jesus Christ, ang tinanggap natin ang Ama. Pag nireject mo si Brother Manny, nireject mo si Kristo, nireject mo yung Ama. Pag nireject mo ako, nireject mo si Brother Manny, nireject mo si Kristo at ang Ama. Pagkat galing ako dun isinugo ako I was born Sabi nga ng Ama, di ba? Ipinanganak kita ngayon From the bosom of the Father. Ipinanganak siya, so isang personalidad siya. Hindi siya created Yung mga angels created yun At lahat ng bagay created, ang tao created Pero si Jesus Christ, born from the Father. Nagmula sa Ama. Isinilang ng Ama. Kaya tayo din, born of the Father from above. Isinilang, kaya meron din tayong personalidad na bago na. Kasi yung luma, hindi pwede yun Lahi tayo ni Adan Laman yun Yung last Adam na ibinaba, ang Panginoong Hesus. Siya ang tagapagligtas ng lahat. Kung magiging tunay kang mananampalataya, kung tunay kang magiging Kristiyano. At no regrets. Talagang yayakapin mo pagiging Kristiyano mo. Kaligayahan mo ang pagiging isang Kristiyano. Sabi ng John 5:24. Ito sabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang dumidinig ng aking salita at nagsumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Pag sinampalatayaan mo ang Panginoong Hesus, you have passed death unto life. Mamatay man ang katawan lupa mo, bubuhayin ka sa huling araw. At kung ikaw ay sumasampalatayang bumaba ang Panginoon, hindi ka mamamatay. Kasi hindi na tayo hahatulan Kasi nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sa mabuti o masama. O sa tama o mali. Kasi ang mga tao, mga walang pagkilala sa Diyos, nabubuhay sila sa kabutihan ng tao, sa kabaitan ng tao, sa karunungan ng tao. Hindi nga yun ang batayan Pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kailangan sumampalataya ka sa ginawa ng Diyos. Kasi kung hindi ka sasampalataya sa ginawa ng Diyos, para saan pa si Kristo? Useless yung pagkakababa ng Panginoong Hesus. Kasi kung sa kabaitan lang ng tao babatay ka o sa tama at mali, ang dami maliligtas. Maraming mas mabait pa sa atin Mas maraming mas mabuti pa pero sa atin Ililigtas ba ng Diyos yun? Hindi pwede. Ang babatayan ng Diyos yung sinabi niya. Kasi hindi niya pwedeng kontrahin yung salita niya. The Word of God is God. Ito sabi niya sa 1 Corinthians 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, isasawala ko ang kabaitan ng mababait.
So, magiging useless ang gawa ng Diyos eh. Kung ang magiging basis mo tama o mali, masama o mabuti. Hindi, ang basis natin Word of God. Mabubuhay tayo sa Word of God. Mamamatay tayo sa Word of God. Tatayo tayo sa Word of God. Mabubuhay tayo sa Word of God. Kung ikaw ay nakaupo o nakatayo saan man ginagawa mo, Word of God ang batayan. So alam mo na kung paano ka mabubuhay. Yun ang pagkakalikha eh. Yun ang purpose of life eh. Fear God and obey all His commandment. Sabi sa Ecclesiastes 13. Basahin natin ha. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. This is the conclusion of all things. Ito na yung conclusion. I therefore conclude. Kumbaga sa scientist ka, pagkatapos mo mag-observe, tapos mo mag-experiment, you will gather all the evidence. Pag nag-gather mo na lahat ng evidence, pagkukumpir-kumpirin mo, tapos gagawa ka ng conclusion. Ito ngayon ang conclusion. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. The whole duty of man. Ba't ka nilikha? Nilikha ka para sa Panginoong Hesus, para namang maging maligaya ang Panginoong Hesus. Dadami siya. Magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Pagkat ang kinalulugdan lang ng Ama ay ang anak. Pagkat na makakamasunurin ng Panginoong Hesus sa Ama. Walang sinabi ang Ama na hindi niya sinalita at ginawa. So, ganun din tayo. If we are born from above, lahat ng sinasalita ng Panginoong Hesus, yun ay pamumuhay natin. Ikaw mo tao tayo. Mahina. Magkukulang tayo, magkakamali tayo. So, hindi yun ang basis eh. Ang basis na, yung pag-ibig mo, kung paano imibig ang Panginoong Hesus. Iibigin natin sila, sila yung makasalanan pa. Kasi inibig tayo ng Diyos nang tayo makasalanan pa eh. Namatay ang Panginoong Hesus nang tayo makasalanan pa. So, ganun din ang gagawin mo sa mga tao. Hindi mo natitignan ng pagkukulang nila o kasamaan nila. Hindi ka nababatay sa tama o mali. Babatay ka na sa pananampalataya sa Diyos. Kasi may mga librong bubuksan eh. Mayroong tinatawag na aklat ng buhay. There is no more condemnation to those who are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. We are free from the law of sin and death. So, ang pamumuhay na natin ngayon, in the law of the Spirit, hindi na sa pamamagitan ng laman. Kasi ito sabi ng Panginoon sa Romans 5:8, Dadapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. So, yan ang pag-ibig ng Diyos eh. Namatay ang Panginoong Hesus nang tayo makasalanan pa. So, ganun din tayo eh. There is no greatest love than you give yourself to a friend, sabi. Wala nang hihigit na pag-ibig pa na ibigay mo ang buhay sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid eh. So, yun ang kasi yun ang ginawa ng Panginoong Hesus eh. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kapatid, para sa ating sumasampalataya. So, ganun din ang magiging pag-ibig mo eh. Sa mga tao eh. Bibigay mo, payag ka na, payag ka maapi, payag kang gawin dukha, payag kang lait-laitin, okay lang yun. Unang-una, hindi naman niya alam ang ginagawa niya. Paano mo masisisi yun? Wala kang Diyos dun eh. Ang nakakaalam sa Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Ang nakakaalam sa Espiritu ng tao, Espiritu ng tao. So, paano malalaman ang Espiritu ng tao kung wala kang Espiritu ng Diyos? So, kailangan mo na magkaroon ng Espiritu ng Diyos, Holy Spirit ng tao, para malaman mo ang Diyos. Kasi ang nakakakilala lang sa Ama, ang anak. At yung pagpahayagan ng anak. At isinugo ng anak ang Espiritu Santo para ibigay sa atin lahat ng katotohanan. At ang Espiritu Santo naman, wala siyang sinasalita, kundi yung narinig niya. Hindi siya nagbabago ng salita. Kaya sabi sa Bible, ang magdagdag o magbawas ng mga bagay na nakasulat, idadagdag sa kanya yung plagues eh. At aalisin siya ng karapatang kumain ng puno ng buhay eh. So, ganun mga kapatid eh. Simple lang talaga eh. Pag naiintindihan mo, ang kalooban ng Diyos, simpleng-simple lang lahat mga kapatid. 1 + 1 = 3.
1 plus 1 equals 3. Ang Ama at Anak, tatlo. Father plus Jesus Christ is equal to 3. Kasi nandun ang Holy Spirit eh. Iisang Espiritu na sa Ama. Iisang Espiritu rin na nasa atin ng Holy Spirit. Kaya sabi, makagawa ka na ng kasalanan sa Ama o sa Anak, patatawarin. Pero yung lumait sa Espiritu Santo, wala nang kapatawaran sa panahon ngayon at sa panahon darating. Bakit? Kasi pag nilait mo ang Ama lang nalalait mo eh. Pag nilait mo si Kristo, si Kristo. Pag nilait mo Espiritu Santo, lahat nilait mo eh. Nilait mo ang Ama, ang Anak at tayong lahat eh. Wholesale yung ginawa nun eh, kaya walang kapatawaran yun. Lahat eh. Dinamay mo lahat eh. Lahat ng banal, idinamay mo. Kaya napakapalad natin mga kapatid, na binigyan tayo ng karunungan na makaunawa. Ang akala ko nung araw, pag matalino ka, mayaman ka, okay ka. Kasi yun ang gusto ko eh. Yung maging mayaman para mabili mo lahat ng gusto mo, magawa mo lahat ng gusto mo. Pero okay naman, fulfilled din naman eh. Kasi doon din naman ako lumaki eh, mula nung bata hanggang sa nag-edad eh. Nagawa ako rin ng mga trip ko sa buhay. Kaya nung tawagin naman ako ng Diyos, at naintindihan ko na ito pala yung buhay na kailangan maging katulad ng Panginoong Hesus. Kaya mapalad kayo, pag inuusig ako talagang lagi ako nauusig. Noon pa man, sa loob ng bahay namin, sa labas ng bahay, nasanay ako dyan. Kaya sisiw sa akin ang persecution. I am the most unwanted man sa LCJ Ministry. Pag mayroong ginagawing pagbabago ang Diyos nai-involve ako lagi. Pero masaya ako, maligaya ako. Kasi alam ko, hindi nila alam ang ginagawa nila. Kaya pinatatawad ko silang lahat. Kaya pag nagawa mo na nga yung love your enemies, yan ang pinakamatindi. Pray for those who persecute you. Love those who hate you. Pakainin mo yung kaaway mo, love your enemies. Yan ang pinakamahihirap. Pag yan na nagagawa mo, katulad ka na ng Panginoong Hesus. Ibang klase na yung righteousness mo, righteousness of God. Hindi righteousness of man. Kasi nga ang righteousness of man, ang pag-ibig ng tao kasi lagi merong batayan eh. Meron laging hinahanap sa iyo. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi eh. Walang batas dun eh. Bunga ng Espiritu yun, walang batas dun. Galatians 6:22. Tingnan nga natin yun. Galatians 5:22, basahin natin. Datapwat ang bunga ng Espiritu. Pag nasa iyo ang Diyos, ang Holy Spirit ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kahamuan, pagpipigil, laban sa mga bagay ay walang kautusan. Ano iuutos mo doon? Anong utos ang iuutos mo? Kaya yun yung bunga ng Espiritu Santo. Ang buong kapuspusan ng Diyos ay sumasa iyo. Kaya napakahirap ng isang tunay na Kristiyano. Kaya pinaghihiwalay ang Espiritu sa kaluluwa eh. Bakit? Kasi darating ang panahon, uusigin ka eh. Pag inuusig ka, nilalapastangan ka, malulungkot ka. Malulungkot yung kaluluwa mo. Pero ang Espiritu mo, masaya. Inihiwalay ang Espiritu sa kaluluwa eh. Nagagala ka sa mga persecution mo dahil nabubuhay ka sa Diyos eh. Alam mo kasi, na isang araw, haharap ka sa Diyos, tatanggapin ka ng Diyos. Kahit hindi ka tanggapin ng mga tao. Ang importante, tinatanggap ka ng Diyos. Kahit pa abahin ka ng mga tao, kamuhian ka ng lahat ng tao, wala na yun. Huwag lang ang Diyos. Ang Diyos lang ang pinakamahalaga sa buhay natin, mga kapatid. Wala nang ibang pinakamahalaga kundi ang Diyos lang, mga kapatid. Kaya pinagpapala ko kayong lahat sa lahat ng masaganang pagpapalang spiritual, physical at material. Sumayin nyo ang masaganang pagpapalang spiritual na makaunawa, makaalam, bigyan ng karunungan, at magkaroon ng espiritu ng pagkilala sa Diyos na siyang buhay na walang hanggan. Sumayin nyo rin ang lahat ng kagalingan ng mga sakit ng inyong katawan. Sumayin nyo rin ang proteksyon sa lahat ng virus, sa lahat ng sakit dito sa mundo. Sumayin nyo rin ang lahat ng pagpapalang material
matustusan kayo ng lahat na masaganang pagpapalang nagmumula sa Diyos, lahat ng material things na kailangan nyo. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Balhenmi, kinyami kaya na sukure, kiap alano kiyama kara suryarani, toyo no sumana karayadaga. Amen.